guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video is isi-share ko sa inyo kung paano ko nabuntis kahit may PCOS. So ayun nga, last year, July 2022, nalaman ko meron akong PCOS. So tinanong ako ng OB ko kung ano ba talaga, kung ready na ba talaga ako magbuntis. So sabi ko oo. So, actually guys, yung PCOS ko guys, yung dalawang ovaries ko is may PCOS, yung left and right. Kung makikita nyo dito guys, ayan, yung left and right ko, meron itong 12 cysts. So ayun na nga guys, last year, July 2022, nalaman ko meron akong PCOS. Yung PCOS ko guys, yung left and right na ovaries ko is merong 12 na cysts. Ayan, kung makikita nyo guys, yan. Left and right yan. Tapos sabi sa akin ng ubi ko kung ready na ba talaga ako mabuntis. Sabi ko, oo Dok, gusto ko na mabuntis. So ayun, naresitahan niya ako ng mga gamot na dapat ko inumin para sa PCOS, tsaka yung pampafertile, yung mga vitamins, ganun. Bali, July, nalaman kong meron akong PCOS. So nag-start ako minom ng gamot, August. So ayun, nag-start ako minom ng gamot, August. Tapos, isang beses lang din ako guys uminom ng gamot na pang PCOS kasi 3 months yun eh, dapat 3 months yun, dapat 3 months dapat yun yung pang PCOS. So naubos ko yun. Pagkatapos yung pang fertile naman, isang beses ko lang siya nainom, isang buwan lang. Bali iinumin mo siya twice a day, tapos hanggang 10 days ata yun. First day mag-start ka uminom ng pampa-fertile is yung first day ng yung period hanggang pang 10th day. So, ayun, twice a day mo siya iinumin. September, hindi na ako minom ng pampafertile. In-stop ko na lang siya. Yung iniinom ko na lang, guys, is vitamin A tsaka folic acid. Hindi agad ako, guys, nabuntis nung mag-uminom ko ng pampafertile. Actually, guys, after 7 months lang, nabuntis agad ako. Sabi sa akin ng ubi ko, yung ganito talaga na mga case na merong mga PCOS is hindi agad-agad mabubuntis. Sabi niya sa akin, 2 to 3 years pa daw bago ako mabuntis. Tapos yung sa akin, 7 months lang guys, August 2022, nag-start ako meron ng pampa-PCOS, pampa-fertile, tsaka yung mga vitamins. Ayun. Pero yung pampa-fertile guys, isang beses ko lang siya na tinake, August lang, tapos pagka September, pagkatapos ng September hindi na, isang beses lang talaga August, bali pang sa August kasi yung bili ko doon is 20 pieces kasi 10 days mo siya iinumin twice a day. Hindi na ako minum kasi medyo namamahalan ako. So, ayun na nga, yung iniinom ko parati is yung vitamin E lang tsaka folic acid. Yung tinanong ko yung ubi ko kung okay lang ba Myra E kasi vitamin E naman yun. So, sabi niya okay lang daw. Okay lang daw yung Myra E. So ayun, yun yung iniinom ko guys. Wala akong ibang iniinom na guys maliban dun sa folic acid tsaka Myra E. Yun lang. So mga 7 months lang ata ako nag-take noon. So nabuntis na ako. Gamit lang yung medisina na na folic acid tsaka Myra E. Kaya na nga guys, yung nakatulong sa akin guys is yung folic acid lang at Myra E. Yun lang talaga iniinom ko guys every morning, yung folic acid tsaka yung Myra E is panggabi naman siya bago ako matulog. Yun, nabuntis ako kahit folic acid lang naman yung iniinom ko pati Myra E. So may mga PCOS dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi hanggat may Diyos may pag-asa. Sa akin nga left and right to. Pero ayan, thanks God naman. Ayan, di ba? So meron ako ditong ultrasound. Sa akin naman to, ito. Ito yung may baby na. Ayan guys. Yung may bibigay ko lang na tip sa inyo guys kasi last year medyo chubby kasi ako. Yung una kong ginawa is nag-diet din ako. From 64 kilos, naging 52 kilos na lang ako guys. Ayan, as in diet lang talaga guys para makatulong dun dyan para mabuntis ka. So, ayun lang guys. By the way guys, nasa 2nd trimester na pala ako guys. 18 weeks na pala ako pregnant. Ayan. Ito yung aking baby bump.
So hello guys, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Bye-bye! I should fuck her in the Benz.